Sa video po na ito mga kapatid ay share ko po sa inyo ang 5 na signs that God is telling you na mag-stay sa isang relationship kahit now. Hindi maganda or worse yung nangyayari sa inyong dalawa. And God is telling you na kailangan mo na ipaglaban yan. Kung ikaw po yung tao na naguguluhan kung siya ba talaga yung para sa'yo or kung naguguluhan ka kung mag-give up ka na sa relationship nyo or mag-stay ka pa rin kahit na palagi na lang misunderstanding, hindi maganda yung nangyari sa inyo, well, itong video po na ito ay para sa inyo. Pero bago natin sisimulan, intro muna tayo. Anyway mga kapatid, ang isi-share ko po sa inyo ay personal testimonies ko po. Personal experience ko po. Because sa mga hindi nakakaalam, ako at ang asawa ko ay hindi po maganda yung start ng relationship namin. May time nga na nag-uusap kami, nagkukwento kami. Recently lang nung pauwi kami. Nasa loob kami na sasakyan, sabi ko sa kanya, parang hindi ko ma-imagine na inayos tayo ng Panginoon. Hindi ko ma-imagine na may pag-asa yung relationship namin na dati almost everyday kaming nag-aaway. Ngayon, by the grace of God, nung nasundan namin ang sumunod mag-obey sa Kanya, nasundan namin yung voice niya, bihira lang. Kahit once a month, hindi kami nag-aaway. Kung may mga misunderstanding, alam namin yung paano namin i-communicate. Alam namin kung ano yung right na timing, right. It's just, parang hindi ko nga ma-imagine. Kasi dati hindi pwede. Hindi pwede na hindi ka mag-away ng isang beses sa isang linggo. Hindi pwede. Merong sigawan, merong mga sakitan, merong mga masasakit na salita na nasasabi ko sa kanya. Ganon din siya sa akin. And I can never imagine na nasa point na kami sa young age pa lang ng pagsasama namin is that inaayos na ng Panginoon. Ilang beses kaming nagtangka na maghiwalay. Ayaw nga namin nung let me share this with you. Right after ng wedding namin, kinabukasan, nag-away kami na gusto na naming maghiwalay. That's the truth. And sabi nga namin, buti sana hindi na na-submit yung papers namin, na pinirmahan namin. Right after ng mga promises namin, pangako namin sa altar, kinabukasan nag-away kami. Alam ng mga in-laws ko to. Kaya sila nagalit sa akin, kaya ang dami nilang, But dun ko nakita na may mga situation pala na ang the best na answer is that mag-stay sa isang relationship at ayusin. Hindi po yung takbuhan agad. Of course, may mga relationship, mga kapatid, that you need to abandon. Okay? Pero, trust me, almost 90% kapag may problema sa relationship nyo, abandonment is not the solution. Okay? Kundi ang ayusin lang ito. Okay? Because I believe na you can able to meet the right person although it is not the right timing. Kasi alam mo na hindi siya yung right timing whenever na napaka-worse yung nangyayari sa buhay nyo. Although, siya yung right person para sa'yo, pero you are not maybe both of you are not fully developed into a place wherein compatible kayo talaga sa isa't isa. That is why nung nagtagpo kayo, nung pinilit nyo, nung nag-rush kayo, is that hindi or ang hirap mag-workout. Okay? But the good thing about God is that He can able to restore it, He can able to help us, okay? So, proceed na nga tayo sa number 1 na sign that God is telling you to stay, okay? And work it out. Is that when you ask the Lord to remove your partner from your life, and the answer is no. Iniyakan mo na, sabi mo, Lord, alisin mo siya sa buhay ko. Umiyak ka na sa kanyang harapan, pinag-pray mo. And the thing is that you tried na lumayo, you tried na lumayas. Pero the answer is no. Andun ka pa rin sa the same na situation. Of course, don't get me wrong. Sometimes, Satan will put us into a trap wherein hindi tayo nakakaalis doon. But my point here is that you pray. Unless you did not pray for it. But you prayed na, Lord, remove me from this trap. I don't want this situation. I don't want my partner anymore. I don't want na nasa situation, nasa feeling niya. Please, Lord, remove. And the answer is no. Walang nangyari. It's a sign.
that God is telling you to stay in that relationship, okay? Is to stay in that relationship. And imbes na mag-focus sa kung anong problema sa relationship nyo, God is also telling you that there is something sa'yo na dapat mabago. Okay? Which is, yun yung number 2 na sign natin. That when you ask the Lord to remove you from that situation and the answer is no, and then wala pang nagbabago sa karakter mo, it's a big sign that God is telling you this time. Because every situation, either bad or good situation na nangyayari sa buhay mo, it will lead to the purification ng iyong karakter. The purification, the cleansing of your thoughts and your heart. So, kapag walang nagbago sa'yo, sa situation mo na yan, God is telling you to stay. You need to stay. Bakit? Para maitama yung isip mo, yung puso mo. Because there's no point, kahit alisin ka pa ng Panginoon dyan, kung walang nagbago sa karakter mo, kahit sino pa ang mamid mo dyan at makarelasyon mo. Ganon at ganon yung mangyayari because there is no change in you. Kaya sabi ko, either bad or good situation ang nangyayari sa buhay natin. The only purpose is that to build our character for good. To build our thoughts or to cleanse our thoughts, to purify us. The Lord wants us to be purified. Maitama yung way ng thinking natin. Like for example, I pray, personally, this is my personal experience, pinagpipray ko, Lord, baguhin mo po yung asawa ko, baguhin mo po. And I hear His voice. I hear His voice. And He said to me, kung gusto mo na baguhin ko yung partner mo, baguhin mo na kita. Kailangan na may pagbabago sa'yo. Never expect na may magbabago sa partner mo kung walang pagbabago sa'yo. And in that time, yan yung pinaka-turning point ng relationship namin. Kasi I know may mga flaws, ang daming flaws yung partner ko. Pero ang problema, yun lang yung nakikita ko. Yung flaws niya lang, yung mali niya lang yung nakikita ko. I forgot na i-check yung mga lags sa mga mata ko. The Bible says that before mo na makita ang lags or yung dumi sa mata ng ibang tao, mag-check ka muna ng sarili mo. Magsalamin ka muna. Baka mas malaki yung sayo. That is why, sa panahon na yan, when God speak to my heart, umupo ako and sabi ko, Lord, change me. Baguhin mo po ako. Baguhin mo po yung karakter ko. And in that way, nakita ko kung paano ako baguhin ng Panginoon. That whenever na gagawin ulit ng partner ko yung mga bagay na ayaw ko, andun yung self-control sa akin. Andun yung patience sa akin. Andun yung pananahimik sa akin. Hanggang sa, it is my time na i-correct siya. Na sabihin ng maayos. Kasi dati, hot temper akong tao. Dinadaan ko palagi sa masusakit na salita. Dinadaan ko palagi by force. But God changed my heart, changed my character sa pamamagitan ng situation na yan. Until time that nung nagbago ako, binago ako ng Panginoon, dun din niya binabago ang partner ko. You know, parang reactor lang ba yung partner ko? And I believe ganon ang mangyari sa inyo. That kapag pinakain ko siya ng pagmamahal, pakainin din niya ako ng respeto, ng care niya. Kapag pakiinin ko siya ng mga magagandang bagay, papakainin din niya ako ng mga magagandang bagay. Kumbaga parang reactor siya. Kung ano yung binibigay mo sa kanya, ganun din yung ibibigay niya sa akin. And I saw kung paano gawin ng Panginoon yun. It's a miracle. It's my personal testimony. It's a miracle sa totoo lang. In a way na nagugulat na lang ako sa mga reactions niya, kung paano siya ngayon. Napakalayo niya nung dating siya, yung kakikilala kong asawa ko. Napakalayo niya ngayon. Ibang-iba na yung mentality niya. Ibang-iba na siya. The way, yung approach niya, ibang-iba na. Hindi man siya perfect, but I saw kung paano in-elevate ng Panginoon. And nag-start lahat ng yon nung sinimulan akong baguhin ng Panginoon. In-check, binago niya yung characters ko, yung ako mismo. And then, nag-react lang. Kumbaga, parang, anong tawag doon, yung late reaction, anong tawag doon, I forgot that kind of puzzle, like,
Kumbaga, nag-react lang and ganun din yung response niya sa akin. Nagbago din siya hanggang sa inayos ng Panginoon. So, kung walang pagbabago sa'yo, tapos you want to leave that relationship, God will say, stay in that relationship. Okay? Even worse, like, kapag yung partner mo is that man ng babae, ganun, or ng lalaki, or sinasaktan ka na, ina-abuse ka, or nisan ka, kailangan pa rin na maitama yung mentality mo. Like, God will build you in a way that you don't hate anyone, you don't hate your partner. Even na maghiwalay kayo, God will make you to leave or will make your partner leave your relationship. Pero ang gusto niya talaga, kahit na maghiwalay kayo, nasa right mentality ka pa rin. Na walang hate sa kanya, that you are willing to bless him or bless her. You want to speak good things sa kanya, and you want to forgive. Palagi yung puso mo ang tinatama niya in every situation, worse or good na nangyayari. So kahit na iwan ka ng partner mo, when you have the right mentality, when God will build your right mentality, it doesn't matter. Kahit aalis pa yan, mapapalitan yan. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, is that yung puso mo maitama. Para kung meron siyang bagong blessing, may mga bagong tao na i-connect niya sa'yo, may taong i-connect niya sa'yo, or yung ipapadala niya talaga yung the right one for you, is that nasa right mentality ka na. So that may iwasan ng sayang ang oras, and God wants you to be in your destiny. Okay? Are you getting it? Okay, so proceed na po tayo sa number 3 na sign that God wants you to stay in that relationship kahit na hindi na maganda yung nangyari, is that whenever that you have the wrong motive or intention why you leave that relationship. God doesn't want you, okay, to leave kasi wrong yung intention mo. Like, andun na yung situation na pagod ka na. Andun na yung situation na palagi kayo nag-aaway. Andun na yung situation na sinasaktan ka niya, I don't know kung anong way. Pero kung wrong yung motive mo, that na fuel lang or nagagasolinahan lang ng pain na nangyari sa inyo, pero yung motive mo, yung puso at isip mo, gusto mong lumayo sa relationship or iwan yung relationship dahil meron kang gusto na iba. Dahil gusto mo na maka-experience ng bagong emotion sa ibang tao. Or meron kang ibang gusto or ibang sasamahan. God will not allow you to do that. God will not allow you to do that, especially kapag anak ka niya. Kung ang mundo, it's okay lang because they don't listen to God. Pero kung anak ka niya, okay, and He is willing to adopt everyone, kahit makasalanan ka, He's willing to forgive you, He's willing to receive you because by the blood of Jesus, He paid it all. Pero ang point natin dito, yung mga anak niya, He doesn't want na wrong yung motive mo, kaya ka aalis. You know, I've been there before. Sabi ko nga, itong sinishare ko sa inyo is personal na testimony. Wrong yung motive ko. Gusto ko lang talaga makalaya kasi gusto kong takbuhan yung problema. Gusto kong takbuhan yung situation namin. Gusto kong takbuhan ang responsibility. That is why gusto kong umalis sa relationship. So, wrong yung isip ko, wrong yung motive ko. And that is why walang nangyayari sa amin. Walang nangyayari. And andun pa rin sa the same situation. Not because God wants us to be in that situation again and again, but God wants us to realize that kailangan na hindi polluted or corrupted yung intention natin. Of course, God wants us to live in a relationship that, especially mga narcissist na partner or abusive or a partner that ginagamit ka lang. Of course, God wants us. Pero yung intention talaga, yung intention mo. So, kailangan na tama yung intention mo. Kapag tama yung intention mo and God wants you to live that relationship, He will make a way. Don't force it. Don't force it. He will make a way. But most of the time, kapag naitama yung intention mo, itatama niya rin yung puso ng partner mo. That is why magiging good yan yung relationship niyo. Okay? I hope na meron kayong natutunan. So, proceed na po tayo sa number 4 na sign that God is telling you to stay in that relationship. Is that no matter what you do, you're still in that relationship again and again. Kahit gusto mong lumayo, gusto mong tumangas, kumbaga parang andiyan ka pa rin sa relationship na yan. God is telling you not to leave that relationship. Of course, sabi ko nga kanina, andun yung time that Satan will put us into a trap na hindi tayo makaalis, na makulong tayo. Of course, I know those things kasi yun yung trabaho ko.
Yun yung commission ko sa Panginoon, to set the captive free, to bless people. But sometimes the reason why hindi ka nakakaalis dyan kahit gusto mo, kahit ikaw na yung gumawa ng paraan, in a way that sisiraan mo pa yung partner mo, or gagawa ka pa, isasabotage mo, or blackmail mo para makaalis ka lang. Pero wala talagang nangyari, hindi ka pa rin nakakaalis. It's a sign actually. Umupo ka, itama mo yung isip mo, itama mo yung puso mo, kausapin mo ang Panginoon. Say, Lord, I need you. Bakit nga nasa situation ako ng ganyan? And I believe, trust me, as you trust the Lord, He will listen to you and He will answer you. Okay? I realized this that whenever na gusto mong umalis sa isang situation, it's not about by your mind, it's not about by your plans. Hindi mo ito pinipilit na umalis sa isang situation. God will make a way. Magugulat ka na lang sa kanyang gagawin. Basta be committed sa Panginoon, be committed sa relationship na in-establish niya, na binigay niya sa iyo. Grow in that relationship with the Lord Jesus Christ, and He will make everything work. This is the problems with this world. Hindi ito maintindihan ng lahat ng tao, because ang tao kasi gustong-gusto yung sariling solution sariling plano. You are full of yourself kapag ganun ka. You are prideful, and God hates the proud. He resisted the proud. Kaya walang nangyari sa'yo kasi gusto mo ikaw yung masusunod. Imbes na mag-focus ka sa Panginoon, imbes na makipag-usap ka sa Panginoon, imbes na establish mo yung relationship mo sa Panginoon, yet sa totoo lang, it's already established. Ikaw lang ang mag-grow sa relationship because God made it all available for us. That's the problem with a lot of people. Kaya habang tumatanda na, wala pa rin magandang nangyari sa buhay. Wala pa rin naayos. Ilang karelasyon na yung dumaan sa kanilang buhay. Pero walang nag-stay. Walang magandang nangyari. Walang masayang relasyon. Most of the time nga, ang daming ilang anak ang nasisira. Ilang pamilya ang nasisira. Because you are prideful. You don't sit and say, Lord, I need you. Lead me. Forgive me for all the unrighteousness, for all the filthiness that I made. Forgive me and help me, cleanse me, purify me. Kapag ganun yung posture ng buhay mo, ng puso mo, yung gagawin mo sana ng 10 years, you can do it in just 1 month. You can do it in just one year. Ang struggle nyo sana naaabot ng 20, 50 years, matatapos yan in just 1 day. Matatapos yan in just 1 month. That's a problem. People want to believe that they can able to change situation, change things. You can't without God. You can't. May mga tao that they can able to do it because God is just good. He will give them grace to do it, but not everyone, and He doesn't want us na maging ganon. He wants us to do things with Him, together with Him. Kaya mga kapatid, please, be prayerful. Come to the presence of the Lord. Return to the presence of the Lord. He is willing to guide you. Sabi nga sa Bible, He is the light of the world. Without light, you have no direction. Without His word, you have no life. You have no future. That's the truth. You can have a lot of money, but there's no future. You know inside you na may kulang at may kulang. Yang kulang na yan is the life. His name is Jesus. He is the bread of life. He is the bread of life. He is the light. He is everything. So, proceed na po tayo sa number 5, the sign that God is telling you na mag-stay sa relationship is that there is an inner voice that is telling you that there is still hope. Actually, I believe, especially yung mga anak ng Panginoon, His sons and daughters. Even, actually, yung mga tao sa mundo, God is speaking to them, but they don't listen. Kapag itry mo lang na umupo, and kausapin mo ng Panginoon, na mag-focus ka sa Kanya, remove every distraction, remove your phone, remove everything, just you and God. He will speak to you. And actually, meron kang naririnig na inner voice na kahit ganyan yung nangyayari sa situation nyo, you know in your heart there is still hope na pwede pa rin magbago yung partner. That is the voice of the Holy Spirit, sa totoo lang. When you know this, you will have hope. You will have that fuel na mag-pray and mag-pray. Kahit na nangyari sa akin yan kasi palagi kami nag-away, parang walang future. Even nung nagpipreach na ako,
Even nung tumatayo na ako sa harapan ng tao to preach the word of God, is that andun pa rin yung feeling na nagsishare ka ng gospel pero andun yung mata niya yung partner mo na kontra sa'yo na parang hindi naniniwala sa sinashare mo na parang siya yung number one na basher mo. Naranasan ko na yan. And of course, God transformed her. God changed us. And then, hindi na ganun. But the thing is that, kahit na ganun yung nangyayari, kahit kapag nag-aaway kami, may mga bagay na hindi niya naintindihan, hindi ko rin naintindihan, there's a voice inside me na, don't give up. I am in control. Don't give up. There is still hope. Pwede ko pang ayusin yan. Pwede ko pang pagawin. Merong insight. And that's a big, big sign that God wants to change your situation. Because God will not speak to you ng mga bagay na yan if He doesn't want you to be in that situation. Of course, He will not encourage you. That is why nga, may mga time na kahit na andun na yung feeling na gusto mo nang mag-give up, gusto mo nang sumuko, pero merong pa rin inner voice, may something pa rin inside you, a divine revelation that is still inside you, that is talking to you, that there is still hope. Pwede pa yung maayos. It's a big, big sign. It's a big, big sign. Huwag mong maliitin yon. Okay? Pakinggan mo yon. Magpakumbaba ka. Pakinggan mo yan, kapatid. It is sign from God. So, mga kapatid, ito lang po yung mga may share ko na 5. Based on my personal experience with the Lord, personal encounters with the Lord. And kaya ko po sinashare sa inyo because I know this is very effective and will save a lot of relationship. That is why please share this video. Please lang, kung mahal nyo ang Panginoon, kung mahal nyo ang gospel, kung mahal nyo ang mga kapatid nyo ang ibang tao, share this video. Don't forget also to like and to comment down below para magkaroon ng interaction so that yung algorithm is that mas lalo niyang kinakalat. You know, my last piece of advice sa inyo is that every problem sa totoo lang, huwag sana yung mentality natin is takbuhan yung problema. Kundi, dapat yung mentality natin is that harapin kung ano yung problema. Solusyonan kung ano ang problema. Don't be part of the problem, kundi be part of the solution. And you will see, lahat ng problema na sabi nyo, wala nang solusyon, for with God, nothing is impossible. It's only you who doesn't believe in God. It's only you who doesn't believe na may solution pa, na may pag-asa pa. It's only you. God is waiting for you to have faith in Him. God is waiting for you to believe in His Word. God is waiting for you to believe in His power. God is waiting for you to believe in His mighty Word. His mighty hand is waiting for you. That is why I'm prophesying to you, my friend. There is change. Change is coming in your life, in your finances, in your relationship, in your marriage, in your health, in the mighty name of Jesus Christ. Receive. And if you believe, just type amen, I receive. And that's a public declaration. I believe the Lord will answer you. Amen. Shalom. That's it. Thank you.